Hindi mo na kailangan ng sobrang laking puhunan para makapagnegosyo at magtinda. Oo, kasi ito, ayan, madali lang ingredients, kikita ka agad na malaki. 1 and 1/4 cups ng harina yung nilagay ko, tapos kalahating kutsara ng instant dry yeast. Pwede mong bawasan kung gusto mo, pero wag mong dadagdagan na sobra. Oo. Isang kutsara yan ng asukal, brown sugar ang ginamit ko, at saka isang itlog. Sa tubig, konti lang, 1/4 cup, pwede na. Sa mantika, ayan yung pangprito ginamit ko, isang kutsara. Oo, pero kung gusto mong mas healthy, ikaw bahala. Oo, pero may healthy bang mantika? Ayan, isang kutsara na margarine yung nilagay ko, tapos diretso na sa paghalo. Ayan, haluin mo lang yan hanggang sa mag-form ng dough na malagkit. Oo, baka sabihin nyo, bakit malagkit ang dough mo? Hindi magandang itsura. Huwag kang tumingin sa itsura, tumingin ka sa resulta, okay? Oo, ayan. Mas okay kasi kung medyo basa-basa o basang-basa talaga yung dough mo para kapag luto, malambot ang texture niya. Ayan. Pagkatapos ka ng haluin, pwede mo nang takpan yan, tapos intayin mo lang ng mga 20 minutes, 30 minutes kung nagmamadali ka, ayan. 15 minutes. Ako kasi nagmamadali. O kaya ayan, hindi ko na naintay na umalsa ng bongga. Pero kahit di umalsa yan, sa video, okay lang. Kasi okay naman ang resulta nung naluto. Ayan, nagbudbud lang ako, nag-spray ako ng mantika sa kneading board. O kung wala kang kneading board, kahit saan kakomportable o kung anong meron ka dyan na pagmamasahan, yun ang gamitin mo. Okay lang yun. Oo, basta malinis. Tapos ayan, simutin natin yung lalagyan. Siyempre, sayang yan. Bawat dough na latak dyan, binabayaran natin. Oo, diba? Pinaghirapan mong gawin. Tapos, masahin mo lang yan. Kahit 1 to 2 minutes lang, pwede na. Tapos, sprayan mo yung yung scraper natin o yung spatula scraper ng mantika para hindi dumikit. Mas madali kasing magmasa ng dough na malagkit kapag meron kang scraper na gamit. Tsaka panghiwa. Oo, hindi masisira agad yung kneading board mo kung meron kang scraper, silicone scraper na gamit. Heat resistant yan ha. Meron tayo niyan sa live selling sa main page natin sa Facebook. Oo, Foodie Par search mo. Nandun, nagla-live selling tayo niyan. Mura lang yan. 25, 45, makakabili ka na. O, diba? Brand new pa. Pagka nahati mo na ng 32 pieces yung ating mga dough, ayan, pwede mo nang palamanan ng cheese. Kung mapapansin nyo yung cheese natin malaki. Syempre, mas masarap pag malaki, diba? Yun nga lang, mas malaki puhunan. Pero, kung gusto mo mas malaki, kitain mo pa, pwede mo mas maliit lang na hiwain yung cheese. Oo, depende sa'yo. Kaya huwag ka magreklamo ha kapag ka na umayaw na yung bibili dahil ang liit mo maglagay ng cheese. Oo. Pero mas maganda kung gagamitin mo yung mababang brand lang ha. Yung mga mumurahin kasi para mas tipid ka sa puhunan at saka hindi nalulusaw ka agad. Kasi hindi naman porke sinabing mas murang cheese, hindi na masarap. May masasarap ding mga murang cheese ha. Oo. Kasi pagka medyo pricey na cheese, bilis malusaw. Oo. Pag pinirito mo, pag kinagat mo, parang walang cheese kasi nalusaw na. O, diba? Yan, kapag ipiprito mo na yan, dapat mainit na mantika. Tapos, depende sa'yo kung gusto mo paalsahin pa yan o hindi na. Pwedeng diretso na prito agad. Sa akin kasi pinirito ko na agad, hindi ko na inintay na paalsahin ulit. Oo, aalsa pa rin naman niya pag pinirito mo. Kaya choice mo lang yun. Kung nagmamadali ka, pwede mo gawin yung ginawa ko. Pero kung marami kang time, sige, intayin mo kahit 15 minutes paalsahin mo para mas malaki. Yung lista ng recipe natin tsaka costing nasa dulo ng video. Ayan na, golden brown lang ha. O, wag mo nang itutusta sobra. Kasi mabilis lang din itong maluto. Kahit mahina lang apoy, kahit malakas, pwede naman. Oo, yung lista ng recipe, eto na. Tapos, cheesy bread balls ang pangalan yan. Kung gusto mo itry, ayan na rin yung costing. Sige na, goodbye, good luck. Love you. Kung naghahanap ka ng paglilibangan at hindi mo na alam kung sinalalagyan pera mo, o baka nangutang ka pero di mo alam kung paano wawaldasin, ito na, sagot kasi di ka magbayad, ito na. Oo. Kasi dito, kapag nag-register ka, pwede kang magkaroon ng 6,000 agad-agad. Oo, kaya ayan na. Panoorin mo ka dyan sa search bar. O, i-copy and paste mo dyan yung link. Oo, tapos click mo yung go. Oo, tapos click mo yung download internet. May makalagay dyan, open, click mo yun. May lalabas dyan ng package installer, click mo yan. Tapos dyan, once lang. Oo, tapos click mo yung install. Tapos click mo yung open. I-click mo yung registration. Next step nyan, pili ka dyan. Ako pinili ko by phone. Tapos click mo yung login. Type mo dyan yung number mo ha. Ang ilalagay mo dyan, yung promo code ay FoodiePar. Oo, huwag mo kakalimutan niya para magkaroon ka ng 6,000. Oo. Next dyan, piliin mo lang yung sport. O, okay. Tapos click mo yung check sa baba, yung may green. Okay, nandito na tayo sa pinaka-app. Dahil mabait tayo, ayan, tuturuan kita kung paano mag-cash in. I-click mo yung GCash. Tapos click mo yung confirm. Pagkatapos mo i-type kung magkano yung gusto mong i-cash in. O, kita ka sa GCash. Tapos, i-scan mo yung QR code na lalabas dyan sa screen. Tapos, i-type mo yung number. Ayun yung pong number sa baba. Tapos, i-type mo dyan yung your GCash number. Dyan mo ilagay yung number mo. Oo. Tapos, sa choose file, ilalagay mo dyan yung screenshot nung pag-send mo nung top up mo. Okay. Next, sa baba niyan, i-type mo naman yung reference number. Nakalagay yun sa GCash dun sa
pinag-send mo, okay? Pagka-type mo, click mo lang yun, confirm. Next, payment successful na. Pwede ka na makapaglaro agad-agad niyan. Oo, sa sports, punta ka dyan, pili ka, pwedeng live, pwedeng hindi. Oo, kung anong gusto mo. Ayan, kaya kung gusto mo magkaroon ng instant na 6,000 plus, ito na, maglaro ka na sa sports at mag-cash in kahit 50 pesos. Sige na, go!